Galing umano sa Calabarzon at Mimaropa ang mga baboy na nagpositibo sa African swine fever sa mga litsunan sa Laloma, Quezon City. Ayon po yan sa Agriculture Department. Sa kabila nito, tiniyak ng kagawaran na sapat ang supply ng mga baboy ngayong holiday season. Nakatutok si Bernadette Reyes. 4 na araw nang sarado ang mga litsunan sa Laloma, Quezon City matapos magpositibo sa African swine fever ang mga baboy sa 4 na litsunan. Tuloy-tuloy ang pagdisinfect sa lugar sa pag-asang makakapagbukas na muli sa lalong madaling panahon. Nagko-comply po kami dun sa hinihingi ng City Hall for Slaughterhouse. Siyempre sa amin as owner po, tapos dun po sa mga tauhan namin, mas lalo. Kasi po siyempre araw-araw po sila, kailangan nila food. Sa kabila ng pansamantalang pagsasara ng mga litsunan sa Laloma dahil sa banta ng ASF, siniguro ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na walang kaso ng ASF sa mga pamilihan tulad na lamang sa mga palengke dito sa Quezon City. Ito po ay isolated nga po sa Laloma at yung iba pong mga itinitindang karne at mga restaurants na nagsiserve ng karne sa Quezon City ay hindi naman po apektado. Safe pa rin po. Kung bibili po tayo ng karne sa ating mga palengke, hindi po sila apektado. Siniguro rin ng mga retailer na may tatak ng National Meat Inspection Service ang mga baboy bilang tanda na walang sakit ang mga ito. Malinis naman ang baboy namin, kompleto ng papel yan. Bago ilabas ng slaughterhouse yan, may mga permit po yan. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, mahalaga ang pagsisiguro na walang sakit ang mga baboy bago ibiyahe. Dapat alamin po natin kung saan nanggaling yung baboy at bakit nakalusot. Sa shipping permit, dapat may ASF testing yan eh. Ayon sa Department of Agriculture, mula sa Region 4A and 4B ang mga may sakit na baboy. Sa kabila nito, wala naman daw magiging problema sa supply ng baboy. Posibleng nalusutan yung mga checkpoints leading to Quezon City nitong mga baboy na may ASF. Yung concern mismo ng Laloma for the litson, baka magkaipitan. Siguro naman sila magko-comply immediately doon sa mga recommendations kasi alam din naman nila na importante yung kanilang negosyo for the upcoming holidays. Tumaas naman ang presyo ng sibuyas sa mga Dan Public Market sa Pangasinan mula 140 hanggang 160 pesos pumalo na sa 240 pesos kada kilo ang pulang sibuyas. Paliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, magiging stable ang presyo ng sibuyas sa oras na dumating na sa bansa ang mga imported na sibuyas. Assess namin kung up to when ang stocks. Pero itong November, meron pa naman. Wala tayong nakikitang problema. Sa Litex Market sa Quezon City, umabot ng 280 pesos ang kada kilo ng sibuyas ilang araw matapos manalasa ang bagyong Uwan. Dati parang 160 to 180 lang, tapos naging 200, naging 210, 220 hanggang naging 240, 260 na po. May nakukunan naman? May nakukunan naman po kasi mataas po sa may pinagkukuha. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Maraming pinabulaanan ng developer ng Monterazas de Cebu ang ilang pahayag ng DNR kaugnay sa high-end residential project na sinisisi sa pagbaha sa Cebu. Bagaman tinatanggap nilang investigasyon ng DNR sa kanilang proyekto, hindi raw totoong pumutol sila ng mahigit 700 puno. Alinsunod daw sa kanilang Environmental Compliance Certificate at Development Permit, tanging mga palumpong o shrubs at halaman sa ilalim ng lupa lang ang kanilang inalis. Mataas din ang nilang kapasidad ng kanilang detention pond na nasa 40,000 cubic meters ng tubig kumpara sa itinakdang standard ng DNR na mahigit 26,000 lamang. Sa pagdinig kahapon ng Senado sa flood control projects, pinuna ni Senadora Risa Hontiveros ang pag-aproba ng DNR sa Monterazas de Cebu. Sino po ba yung nagbulag-bulagan sa DNR at DNR-EMB para mag-grant yung environmental compliance certificate nito? Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang ICC po ng Monterrasa has gone through the whole process of EIA. Kompleto po yan, public scoping, technical reviews. It has undergone 4 technical reviews instead of 3. And then public hearing. Then there is an independent body which recommended for the approval. Hindi ko po matanggap na hindi nyo masagot
sa nangyari at sa scale niya, sa tindi niya. By now, you should be gathering some answers, hindi lang para sa publiko, pati para sa department ninyo. Walang binabantayang low-pressure area ang Pag-asa, pero 4 na weather system ang umiiral ngayon sa bansa. Ayon sa Pag-asa, nagdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Northeast monsoon o amihan ang nakakaapekto sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Ilocos Region. Nagpapaulan naman ang shear lines sa mga lugar sa Central Luzon at ilang bahagi ng Calabar Zone, habang localized thunderstorms ang nararamdaman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible makaranas bukas ng light to heavy rains sa Kalinga, Isabela at Quezon. May tsansa naman ng light to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. History at adventure ang hatid ng isang bundok sa Nueva Ecija na saksi sa madugong labanan noong World War II. Mamangha naman sa mga rock formation na matatanaw sa Cagayan. Pasyal tayo sa norte sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ramdam mo bang magpakasenti with nature? Tiyak na papatok sa inyo ang Centinela View Deck sa Claveria, Cagayan. Magmuni-muni habang tanawang asul na dagat at lunti ang kabundukan. Lubusin ang pagpasyal sa beach at mamangha sa mga rock formation. May mga bangka rin pwedeng sakyan. Detour sa Ilocos Norte, hindi ka raw magsisisi sa bayan ng Carasi. Pumasyal sa Sabo Dam na ang pagbagsak ng tubig agaw pansin dahil malakurtina ang dating. May malapit ding hanging bridge dito para sa mga nais mag-river crossing adventure. May picnic area rin para pwedeng magsalo sa baon ng pamilya at tropa. Sa Caranglan, Nueva Ecija, isang makasaysayang bundok ang nabibilang sa bulubunduki ng Caraballo, ang Mount 387. Sunod ang pangalan sa sikat na lugar na 387 hectares. Tinatawag din itong Batong Amat o Ghost Rock. Sa kabila ng angking ganda at kapayapaan ng lugar, tila multo ang kanyang madugong nakaraan. Ang Batong Amat, saksi sa madugong sagupaan ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at Hapon noong World War II. Kung tila history refresher ang pag-akyat, refreshing side trip naman sa paanan ng bundok ang pagligo sa Aloha Falls. Sulit daw ang pag-akyat sa iba't ibang trails ng bundok, pero paalala, tiyaking makipag-ugnayan muna sa LGU o sa barangay. In terms of the trail, yeah, it's a very beginner-friendly trail. So yes, beginners can still do it, but medyo challenging siya. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Napatingala ang mga residente ng Madrideo, Cebu sa paglitaw ng mga tila kandila sa kalangitan. Ano ba ang paliwanag? Sa likod ng mga liwanag na ito. Kuya Kim, ano na? Nagliwanag ang kalangitan ng Madrilejo, Cebu sa paglitaw ng mga ilaw na ito. Tila mga lumulutang na kandila sa kadiliman. Nag-chat po yung kaibigan ko na meron daw pong light pillars sa langit. Switch off ko po yung ilaw sa bahay namin para lalo po siya makita. So yun po sir, dali-dali po ako kumuha ng camera. At yung iba naman po ay natatakot baka daw po kasi may masamang sign to. Kuya Kim, ano na? Ito lang nakaraang Hulyo, may mga kapareho ring liwanag na nasilayan sa Bantayan Island. Ang tawag sa mga liwanag na to, light pillars. Ang light pillar ay isang atmospheric phenomenon na resulta ng pag-reflect ng liwanag sa mga ice crystal sa atmosphere. Ang kulay ng light pillar, depende raw sa light source nito. Kapag ito'y natamaan ng isang light source, kagaya ng araw or buwan, in this case, buwan, no? Dahil gabi ito naganap, is nagkakaroon ng reflection. Hindi siya talaga typical or very rare siyang nangyayari. Kasi mas madalas sa mga mas malalamig na lugar. At dahil isa itong natural phenomenon,
Wala raw dapat ikabahala sa paglitaw ng mga ito. Wala naman dapat tayong ipangamba. Walang relation kasi yung paggalaw ng lupa dun sa nangyayari sa atmosphere, which is malayo naman sa kalupaan. So, enjoy na lang din as much as we can. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.